kahirapan. Kaya nandito tayo ngayon sa Assembly International, of course, to give hope, give freedom. Sabihin mo, freedom! Kasi yung independence, tawag doon, freedom din yun eh. Kaya lang, hindi natin na isasabuhay yung freedom because sa kakulangan. No? Ibig sabihin, some of us, especially the people out there, wala silang enough opportunity para magbago yung buhay nila. So, hindi nila na-enjoy yung freedom. Alam mo, pag may pera ka, mas meron kang kalayaan. You have choices. Pag may pera ka, pwede ka mamili sa buhay. Pagka wala kang pera, hindi ka pwede mamili. Kung ano yung nandyan, tiisin mo na lang. Tama ba yun? Yes! In fact, kaya ako magsisimula sa training ko sa freedom because today is Independence Day. Ang pinaglalaban natin sa Assembly yung freedom. Ang pinaglalaban natin sa Assembly yung financial freedom, financial independence. Although today is National Independence Day, still a lot of people all over the world, they do not as much enjoy what is real freedom. So dito, magsimula tayo ngayong araw na ito sa pag-intindi na pinaglalaban niyo sa Assembly ay kalayaan ninyo. Kasi pagka wala kang pera, para ka rin nasa rehas ng kahirapan. May rehas eh. Hindi mo lang, invisible na rehas lang. Pero, wala ka rin freedom. Mahirap pag wala kang freedom. Ako, nagaling ako sa buhay na gano'n eh. Na, pito kami magkakapatid, binili ng cramped house. Alam mo yung nagsisiksikan? Cramped tawag yun. Wala kang freedom mamili kung ano yung kayang ibigay sa'yo ng magulang mo. Kailangan mong tanggapin. You don't have any choice. Pag wala kang enough money, hindi ka pwede makapag-isip ng mga bagay na gusto mo sa buhay. No? Kasi pag wala kang freedom, para mo lang niloloko yung sarili mo pagka may gusto ka, pero at the back of your mind, alam mo hindi mo naman siya makukuha. So I want you to do this business every day. Na at the back of your mind, lagi mo dapat iniisip, pinaglalaban ko dito yung freedom. Pinaglalaban ko yung kalayaan ko, kalayaan ng family ko. And one good thing about financial freedom, kung ang kahirapan na ipapamana, ang kayamanan na ipapamana rin. So pag nahihirapan ka, lagi mong iisipin na sinasalo mo lang yung magiging kahirapan ng susunod pa sa'yo. Sino ba yung susunod sa atin? Pagkatapos ng parents, sino yung susunod? Mga anak. So in other words, ang pinaglalaban mo dito, yung magiging hirap yung susunod sa'yo, inaako mo na yon. Para pagdating nila, o pag dumating na sa kanila yung time, sila na yung magkakaroon ng full benefit dun sa pinaghihirapan mo. So, ang tawag dun, generational wealth. Yung wealth na ginagawa mo ngayon, yung freedom na pinaglalaban mo ngayon, gusto mo itong ipamana sa next generation mo. Yung wealth na meron ka, ang pinaglalaban mo dito, sana, sa sikap mo, sa paghihirap mo, maipamana mo to sa next generation, yung wealth na yun. Kaya tawag, generational wealth. Unfortunately, when you are working so hard for your dreams, it's never that easy. Kaya nga hindi na lang lahat kaya mas maraming tao yung hindi na lang nila kukunin yung dreams nila kasi mas mahirap kunin yung dreams eh. Anong mas madali? Yung mabuhay ka ng mahirap o mabuhay ka ng mayaman? Anong mas madaling gawin sa dalawa? Mas mahirap gawin yung maghirap. Tumambay ka lang, maghihirap ka eh. Tama ba? Yes. Mas madaling lahat ng mga walang value, kahit hindi mo paghirapan, makukuha mo. Kahit hindi mo paghirapan, halimbawa, gusto mong yumaman, mahirap yumaman. Gusto mo maghirap, mas madaling maghirap. Wala ka lang gawin, maghihirap ka eh. Huwag ka mag-aaral, huwag ka magsumikap, tumambay ka. Ang dali, pero anong kapalit ng dali? Kahirapan. Yung yumaman, ang hirap yumaman. Mag-aaral ka, marireject ka, tatawanan ka, iiyak ka pa minsan-minsan, gutom ka. Ang hirap eh, pero anong kapalit? Yaman. Magsasuffer ka eh. Yung madali, wala kang makukuha doon. Pero yung suffering, may kapalit yun eh. Huwag ka lang mag-diet, tataba ka eh. Pero magpapayat, ang hirap.
nanginginig na yung pisngi mo pag nakikita mo yung kare-kare. Gets niyo ako? Yes. Ang hirap pag meron kang gustong kunin sa buhay. Kaya kung tatanungin niyo ako, bakit sir may effort? Bakit nahihirap? Kasi may gusto kang kunin. The moment na wala kang gustong kunin, walang effort. Kunwari, ayaw mong pumasa sa pag-aaral, ang dali, wag ka lang pumasok, babagsak eh. Pero, gusto mong may makuha, gusto mong pumasa, mag-aaral ka. Itong prinsipyong sinasabi ko sa inyo is all the same. Dito sa Ascentra, dahil may gusto kayong makuha, watch out, this coming June 30. Between soft opening hanggang this coming 15. As of our latest counting, 21 na po ang napuproduce nating milyonaryo. 21 million! We will be awarding them this coming June 30. May kumita na ng mahigit. 21 na katao na kumita ng mahigit 1 million. Yung iba dun, medyo malapit-lapit na. Hindi namin sila isasama. Is pa kayo dyan, boy. Yung iba kasi nasa 700 pa lang eh. Medyo konti pa. Di pa namin sila sinama, pero believe me, we have 21 million. Do you think nahirapan yun? Do you think nag-effort yun? Yes! Do you think na-reject yun? Yes! Do you think nagpuyat? Yes! Pero tignan mo, sa June 30, sila yung mga mayayabang na aakyat sa stage. Yung mga hindi dyan nakaranas na umakyat ng stage nung high school at college, bawi kayo sa Metro 10, boy. Diba? Pagkatapos, dapat nakakakyat ka doon, pag-aaral mo. Moment mo yun eh. Ganyan ka dapat. Matutulak kita sa asher pag masyado kang matagal. Ramdamin niyo po yun. Ilan yung magiging prime partners natin? We will be awarding more than 20, close to 30 prime partners. We will be awarding at least 2 or 3 lead partners. At may nag-iisang senior partner this coming to 30. Yung top 1 natin ngayon, yung lumabas na yung top 1 eh. Huwag niyong sasabihin na binuko ko yung income niya. Kano income nun? Ha? Close to 600,000. Wala pang 1 year, almost pa lang. Single account. Single account. One out. Apat na ba palang boy? Yan siya ibig sabihin? Yes. So, paghihirapan mo, etc. And you will be facing a lot of setback. Yung setback parang habang maano ka, naglalakad ka, minsan may setback eh. Pag sabing setback, may magpapahinto sa'yo. Tawag doon setback. Merong obstacle, tawag doon setback. Merong disruption, may biglang problema, tawag doon setback. Most often than not, yung mga setback na nararanasan nyo, requirement yan para magtagumpay ka. Kasi sa biyahe, pagpunta sa tagumpay, wala pong smooth na biyahe papunta sa tagumpay. There will be a lot of challenges. There will be a lot of rejections. There will be moments of failures. There will be times that you will be doubting yourself. Pati ikaw magdududa sa sarili mo eh. Hindi lang yun. Pati ikaw pagdududahan mo, siyempre, tama ba itong pinasok ko? Kasi, madadala ka ng emosyon mo. Ang pinakamatinding kalaban mo rito, lalo na pagka nag-reset and rise na kayo, we will explain to you, your emotions get in the way. Ang pinakakalaban mo dito, emosyon mo. That if you are not able to really handle your emotions well, bibigay ka. So tonight, gusto ko kayo maging prepared. Pagdating sa mga setbacks na yan, paano ko ba malalagpasan yan? Kasi pag hindi mo nalagpasan itong temporary setback na to, yan ang magpapahinto sa'yo. Dito lumalabas yung pagiging leader mo. And to start with, sa buhay, ayan. Sinabutahin na naman ako dito ni Mark. Basic, there are 3 levels of living. Number 1, may mga nabubuhay ng almost, most, at saka utmost.
ang gandang ipaliwanag nito because most people, karamihan ng tao, nasa ang level sila? Nasa almost. Paano malalaman pag nasa almost ka? Ito yung lagi mong sinasabi. I almost lost weight. I almost closed the deal. I was almost on time. I almost passed it. Gets mo ako? Pag lagi kang nasa almost, ano yan? Muntik na. Lagi kang nasa muntik. Muntik ko nang ma-close eh. Ang tanong, na-close mo hindi? Muntik lang. Muntik na akong pumasa eh. Muntik na akong sagutin eh. Muntik lang. Muntik na akong mag-join. Puro muntik. Alam niyo kung lagi kang nasa muntik, malilintikan ka talaga. Are you with me? Yes! Most of us, we live in that almost life. Alam mo nasa almost ka pagka lagi mo sinasabi, I almost made it. Muntik ko na mag-close. Muntik na akong mag-diet. Muntik na akong pumasal. Muntik na akong, mag-executive. Unfortunately, muntik ko nang mapapay in. I almost made it. Almost ka ng almost, but at the end of the day, yung almost, hindi mo pa rin nakukuha. And how do we move from being almost? Mga kaibigan, ganito yan. Kailangan ikaw mismo, gustuhin mong makaalis dun sa almost stage. Alam niyo, nung una po ako nag-networking, years ago, tandaan niyo nung bata tayo. Nung bata ako, nung hindi ko pa alam ang limitation. Alam niyo ba ang gusto kong maging nung bata ako? I don't know with you guys. Gusto ko pong maging astronaut. Hindi ako nagbibiro kasi di ba nung araw, di ba ang ganda ng suit ng astronaut? Tapos nasa moon siya and everything. Naglalaro ako na astronaut ako. Magawa ko ng box sa likod ko. Ganyan. Pero pag nagkakaisip ka na tapos marirealize mo na mahirap lang kayo, then the limit starts to get into your head. Nagsisimula na yung mga limitations natin. Tama ba? Alam mo, nakakatuwa maging bata kasi nung bata tayo, unlimited ang thinking natin. Pero kung kailan tayo nag-mature, doon nagiging limited yung mga pangarap natin. But we are very poor. Di bang very, but we are poor kapos, but we are a decent family. Ito kami magkakapatid. We're very close. And unti-unti, nung ako po'y nagkakaisip na, naisip ko yung posible pala. Tapos ito na. Na-realize ko mahirap pala kami. Wala pala kaming pera. Hanggang naging ang pangarap ko nung ako'y nagkakaisip na hindi na astronaut. Nakakakita na ako ng mga, alam niyo yung umaakyat ng poste ng Meralco? Yung merong spike. Yung may spike sa, tapos ang dami niyang tools. Ang dami niyang tools, may helmet. Yan na lang ang gusto ko. Kasi hindi pwede maging astronaut eh. But then again, it was very limited for us. Nalimutan ko na yung pangarap ko. Alam mo ba na, ilang tao dito nung bata sila, narinig na nila yung tinatawag na tour around the world. Narinig nyo na yun? Yes. Yung gusto kong mag-tour around the world. Gusto kong makapunta sa kung saan-saan. Pag nakikita mo sa magazine, akala natin ganun kadali. Yun pala, gagastos ka. Pangalawa, meron palang tinatawag na visa. Hindi ka pala basta-basta makakapunta sa iba't ibang bansa. May visa pala. So parang ang nangyayari, yung mga pangarap natin nung araw, hindi pala siya ganun kadali. And most importantly, nalimutan na natin. Sino sa inyo yung nakaranas ng ganun? Taas ang kamay. Yung nalimutan mo na yung pangarap mo, taas ang kamay. Dahil sa kahirapan. Taas ang kamay, huwag mahiya. Ayan. Almost all of us. Nalimutan na natin. Tapos ito pa mahirap. Nagtrabaho na ako, working student, doon ko lalong naramdaman yung hirap ng buhay. Na kailangan mo magtrabaho para makapag-aral. Tapos napaka-competitive pala ng mundo. Doon ko pa na-realize na pag naging employee ka, hindi pala ganun kalaki ang income, and so forth and so on. Nagko-commute ka. Yung pangarap mo na maging astronaut, pangarap mo na mag-tour around the world, magkaroon ng magandang sasakyan, magkaroon ng magandang bahay and everything,
wala na. I don't know who among you here na ang tayo ng pangarap ng bata, pero nung nagkakaroon na tayo ng isip at gumagraduate na tayo, nagtatrabaho na tayo, limot mo na lahat yon. Na ang goal mo na lang, mag-survive na lang. Am I right? Yes. Am I right? Yes! Ang tanong, nung nakita natin yung naranasan natin yung mga panahon na yon, sino ang nag-program sa atin? Yung environment natin. Ibig sabihin, yung mundo na ang nag-program sa atin na ang hirap ng buhay, may visa pala ang pagta-travel, hindi pala basta-basta yung tour around the world kasi kailangan ng pera, kailangan pala matalino ka, magaling ka, para maging maganda trabaho mo. And we were programmed that really, to enjoy life, kailangan meron kang pera. Tama, mali? At the end of the day, simple lang. Kailangan may pera ka para mag-enjoy ka ng buhay na. Kung wala ka ng perang yan, hindi ka makakapag-enjoy. In other words, I forgot my dreams already. And I was working just to survive. Limot ko na pangarap ko. And then, na-recruit ako sa networking. Nung na-recruit ako sa networking, nakita ko, sabi ng speaker, trip around the world, trip to the US, trip to Europe, ang daming trip. Trip ko yun nung bata ako eh. Ano sabi ko sa sarili ko? Gusto kong mag-trip around the world. So when I sat down in a seminar, when I was 21 years old, sabi nung speaker, may trip to US, may trip to Asia, trip kung saan-saan. Guess what? My spirit jumped out. Naramdaman ko yung spirito ko nabuhay. Nagwawala. Bakit? Yun yung pangarap ko nung bata ako. Narinig ko sa seminar. Nakita ko bigla sa seminar. Naramdaman ko bigla yung momentum. Naramdaman ko bigla na, ito yung gusto ko. Pwede pa pala. Naramdaman ko bigla yung energy. Kaya yan yung dahilan kung bakit maraming tao pagkatapos ng seminar, hindi makatulog. Kasi nabuhay yung drive mo. Nabuhay yung force. Nagkaroon ka ng push. Bigla mong sinabi sa sarili mo, pwede yan. Yan yung gusto ko. Bigla mong naisip, magta-travel na ako, yayaman na ako, magkakapera na ako. Nung naramdaman mo yun, alam mo kung sino yun? Yung spirito mo nakikipag-usap sa'yo. Yung unang seminar mo, tas ang sarap ng tulog mo pag uwi, wala kang espiritu. Hindi ka ginising. Sino dito yung naintindihan mo yung networking? Whether nasa Zoom presentation, online, or physical presentation of face-to-face, nung na-catch mo siya, pag-uwi mo, sino dito yung hindi nakatulog? Taas ang kamay. Taas ang kamay, hindi ka makatulog. Talagang, hindi ka mapakali. Gusto mo na mag-pay pero wala kang pera. Ang ganda-ganda ka, pero lang mo inisip, wala akong pera eh, pero ang ganda. Para bang feel mo na magbabago yung buhay mo. Naramdaman mo ba yun? Yes! Tawag doon, momentum. Eto na, marami sa atin, buhay na yung pangarap, hataw ka na, again, sinabi ng speaker, yayaman ka, magiging milyonaryo, magpupunta sa US and everything. Ano, ganun ba kadali? Ganun ba kadali? Hindi. Ang daming mga pagdadaanan bago mo siya makuha. Dahil minsan kahit nasa momentum ka na, nag-build ka na ng network, marami sa inyo dito, nag-build ka na, dumadami na yung tao, for some reason, nagkakaroon ng tinatawag na disruption. Yes. Nagkakaroon ng life interruption. Nagkakaroon ng disturbances. Nagkakaroon ng disruption, interference, trouble. Ilan ba yung nakita niyong magsasaka nagtanim, inalagaan, naglagay ng fertilizer, yung palay binabantayan, naglagay pa ng scarecrow para umalis yung mga ibon o mga uwak. Tapos babagyuhin lang, aray mo. May ganun ba? Yes! Tanong. Magandang ano to, metaphor to. Tanong, may ginawa bang masama yung magsasaka?
Kilala mo ba siya? Ano pa? Dahil ba kung mabuti kang magsasaka, hindi mo na madadanasan yun? Kahit ba mabuti kang tao, pwede ba rin mangyari sa'yo yung bagyo? Yes! Hindi naman mamimili yung bagyo. Ay, ang bait na ito, huwag mong bagyoin. Sirkelan mo to ha, sirkelan mo, huwag yan. You know what's the thing? Even bad things happen to good people. Yes. Kahit mabuti kang tao, may mangyayari pa rin hindi maganda. Why? Weather yun eh, climate yun eh, kasama sa buhay, kasama sa weather ang bagyo. Kahit anong dasal pa nung magsasaka, hindi siya mai-spare, hindi siya ililigtas ng bagyo because it's a cycle. It comes, hindi dahil masama yung bagyo, pero kasama kasi yun sa pagkakagawa ng mundo. It's just the way it is. It's not bad. Kasama talaga yun at tanggap yun na magsasaka. Anong sasabihin niya pag yung palay biglang binaha and everything? Anong sasabihin ng magsasaka? Grabe, iiyak yun, magwawala, magdadabog, probably he will question God and everything. Pag nahulasan na, ano gagawin? Tatanim ulit. Hindi yan yung tipong binagyo, ang taas na ng palay niya, bigla pang dumapa, baha. Makita ba kayo pag nagkaganon? Grabe to Lord. Nilabas yung samurai, nagharakiri. Ano yung harakiri? Yung mga ginagawa ng samurai, yung ginaganon, dying with honor. Ganun ba ginagawa ng magsasaka o hindi? Hindi. Ulitin yung lesson doon. Masama ba yung bagyo? Hindi. Wala pa tayo sa mundong to, may bagyo na. Kaya huwag niyong questionin yan. Nauna siya kesa sa'yo. Baka ikaw paalisin niya. Guess niyo ako? Yes. Ano ba naman itong bagyong tayo? Nagsalita yun. Ikaw nga dapat, ang ano ka ba dyan? Nauna ako sa'yo dito. Ikaw ang umalis-alis, tabi-tabi dyan. Kung nagsasalita lang yung bagyo, patatabihin ka eh. Kasi nauna siya sa'yo eh. Wala pa tayo, may bagyo na. Wala ka pa dito, may rejection na, may interruption na. Wala ka pa dito, talagang may mga taong hindi magjo-join sa'yo. Yes. Dapat lang tanggapin yun. May interruption talaga kahit anong gawin mo. Pero katulad na magsasaka, farmer's mindset, kahit binagyo na siya, pagkatapos na gagapasin pa rin nila yon hanggang matuyo and everything, gagamitin pa nilang fertilizer yon. Ano na naman ang gagawin nila? Magtatanim na naman ulit. Are you with me? Yes! Yes kayo ng yes, pero pag kayo na-reject, ayaw mo na. Ayaw na. Pag hindi ka na kumita ng isang buwan, ano to? Sasabihin mo, malas. Yung magsasaka ba sasabihin, malas, binagyo ko, malas. Hindi mo pwedeng sabihin malas ka. Buong Luzon binagyo eh. Hindi lang ikaw, lahat ng tao. Gets nyo ako? Yes. Sa Amerika nga, meron pang hurricane eh. Yung malaking ipo-ipo. Kasama lahat yan. It's not bad. It's just how you will interpret these experiences para ma-empower ka lalo. Or, manghina ka. Minsan, anong nangyayari dyan? Ang interruption, health problem. Magkakaroon ka ba ng health problem? Of course. Mortal ka eh. Ang hindi lang naman nagkakaroon ng health problem, yung mga estatwa. Yung upuan, may health problem ba yan? Walang health yan. Ikaw bilang mortal, humihinga, may puso, may abdo, may atay, may mata. Whether we like it or not, we are subject to a lot of health problems. Hindi mo maiiwasan yan. Tinatanggap na lang yan. Relationship issues. Why? Ang tao kasi social creature tayo. Social creature means nakikipag-interact. Tao tayo. Hindi ka mabubuhay ng nag-iisa lang. Kasi social creature tayo. Therefore, dahil social creature ka, magkakaroon ka ng relasyon sa iba't ibang tao. Kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, loved ones mo. Magkakaroon ng relationship issues.
And to a lot of people, pag nagkaroon ng relationship issues, that becomes a permanent problem for them. Yung iba, namamatayan. Kasama talaga to. Financial trouble. Mamumroblema ka financially. Wala nang pamasahe, wala nang pang-ads, aabutan na ng bayaran sa hub. Ha? Bayaran na ulit. Abs, ikaw na bahala sa akin this month. Abs, ha? Abs. Bawi ako sa next month. Abs. Ba't pinapalubot ko siya ba yun? Sabi niya mo, kita ko. Oh. And that happens. And this is happening. Ang gusto ko maintindihan nyo, these things are normal. Lahat tayo may pinagdadaanan. Huwag mong iisipin na sinisingle out ka ng Panginoon o sinisingle out ka ng universe. Na ikaw lang yun. You're being unfair to yourself pag ang processing mo, ikaw lang ito. No! Alam mo, magsulatan tayo ng problema ngayon sa papel. Stella, Joanna, magsulatan tayo ng mga problema sa papel ngayon. Yung inaakala mo na ang bigat ng krus na dinadala mo, magugulat ka. Yung katabi mo, mas mabigat pala yung krus na pinagdadaan mo. Gets niyo ako? Yes! Minsan, kala mo pagka binuhat mo yung pinagdadaanan mo, ikamamatay mo na. Para bang, Lord! Why me? Alam mo, may kwentong ganyan. I think I heard this from a pastor or a priest na may isa daw nagpe-pray. O na naginip siya. And he was carrying this heavy cross. Tapos, na-encounter niya si Jesus and sabi niya, Lord, ang bigat-bigat naman itong cross na dala-dala ko. Ang laki-laki naman ito. Ang problema, hindi sumasagot si Jesus Christ sa kanya. Nakatingin lang sa kanya. Para siyang dinidedmo ka. So sabi niya, bigat-bigat na nito. Ba't hindi mo ako tulungan? Ba't mo ako tinititigan lang? Alam mo, sabi sa kanya, binigyan lang siya ng sign language para sinasabi sa kami read me. So dala-dala niya yung English. Tapos may pinto ang napakalaking binuksan. Alam mo, pagbukas ng pinto, pagpasok sa loob, yung cross na dala-dala niya, ang pinakamaliit. Sometimes when you carry your problem, you seem to carry the weight of the whole universe. Pero hindi mo alam, may mga ibang tao na mas mabigat pa yung problema kayo sa side. Alam mo, ang problema na bibilang. Mamayang gabi, bilangin yung problema. Hindi ako nagbibilang. Number one problema, pera. Ano pa? Magkaaway kami ng asawa ko. Pangalawa. Pangatlo, ano pa? Broken hearted ako. Pangatlo, ano pa? May asthma ako. Ano pa? Pangapat. Ano pa problema? Wala kaming internet. Wala akong cellphone. 6 na. Ano pa? Wala makain. Masakit ingrown ko. Mapuputulan na kami ng kuryente. 9 na. Ano pa? Ha? Nasareduan na ng bahay. Or pinalayas sa bahay. 10 na. Ano pa? Naubusan ng gas. Ano pa? Walang bigas. Hindi, katulad na rin yun na walang pera eh. Nasa walang pera na yun eh. Yung category na yun eh. Wala rin pera. Nasa isang ano na yun, di ba number one problem, wala pera? So ang dami ng sub-problem no? Rejection, 11 na. Ano pa? Namatay ang 12. Oh. Alam mo, tignan nyo mabuti ito. Nakaka-12 na problema na tayo, paulit-ulit na kayo. Wala na kayo maisip. 12, ano pa? Give me a problem. Bukod doon sa 12 na pinag-usapan natin, give me more problems. Wala na kayo maisip. Paulit-ulit na. Namimiloso ko na lang kayo. Pero 12 lang. Kala mo ang dami mong problema? Bilangin mo. Wala pang 10 problema mo, pero bilangin mo blessing mo. Bilangin mo. Guess what? Pag binilang mo blessing mo, infinite ang blessing mo. Hindi mo mabibilang.
Eyes ko gumagana, nose ko gumagana, dalawa na, tenga ko. May ano ka pa, may throat ka pa, may larynx ka pa, meron ka pang lungs, meron ka pang intestines, dalawa pa yan, may large and small, meron kang atay na gumagana, kidney mo lang, dalawa na agad eh. Katawan mo pa lang, ang dami mo ng blessing. May bubong ang bahay nyo, kumakain ka kahit papano, humihinga ka, may damit ka, may tubig kayong may inuman na matino. Alam niyo ba, all over the world, ilang tao ang hindi nakakainom ng matinong tubig o malinis na tubig? Alam niyo ba ilan ang namamatay sa starvation? Alam niyo ba sa mga oras na to kung anong nangyaring gera sa Middle East? Pero ikaw dito, naka-aircon ka pa, kulay orange pa upuan. Parang may kinalaman yun. Bilangin yung blessing. Pag nagbilang kayo ng blessing nyo, hindi kayo mauubusan. Kaya huwag kayong papadala sa mga problema nyo. Yung problema nyo, kukunti. Ang malupit sa problema, kukunti na, nagagawan pa ng paraan. Nasusolusyonan pa. Kasi pag ang problema wala ng solusyon, hindi na problema yon. Misteryo na tawag dun. Wala nang sagot eh. Pero pansinin nyo, lahat ng problema ang sinabi ninyo, may sagot, wala? How can you be stopped? Paano kang hihinto sa ginagawa mo? Paano ka mapapahinto sa ginagawa mo? Ngayong alam mo na limited lang pala ang problema. Pero kung dalhin mo, akala mo, pasan mo buong mundo. That's how we are wrong. That's why itong mga life interruptions na to, dapat hindi kinadadala. Sir, hanggang ngayon, wala pa rin naniniwala sa akin. 1 year na ako. So what? Sir, hindi pa rin ako kumikita, 3 buwan na. So what? Sir, hindi ko pa rin ako yung lifestyle reward. So what? Buwan-buwan yan, boy. Sir, kaisa-isa na, wala pang kabangga, nawala na eh. So what? May kapalit yan. Hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo, pero yung para sa'yo talaga kahit ang goal mo. Oh. Yung para sa'yo, kahit magtago ka, matatagpuan ka. Ay, maniwala ka sa akin. Kahit natutulog ka sa bahay, pagka natagpuan ka na ng kamatayan, mamatay ka talaga. Hindi ako nagbibiro. Tama. If you have to chase, sabi nga nila, kung may hahanapin ka, dalawa lang ang iiwasan mo lagi. Huwag kang maghahanap. Kung meron kang hindi hahanapin, dalawa lang. Kamatayan at pagmamahal. Kasi kahit hindi mo hanapin yung dalawang yan, matatagpuan ka ng mga yan. Ang kamagtago. Kahit sa kamagtago, hahanapin ka yan. Darating sa'yo yan. Kaya mga single dito, may pag-asa pa kayo. Sigaw ko, grabe. Pati ibabasted sa'yo. Alam mo, napakasimple ng prinsipyo sa buhay. What is meant for you will always find you. But what is not meant for you will always miss you. Kaya kung wala pa ngayon, it's okay. Darating din yan. Wala pang love life ngayon, darating din yan. Pag dumating yan, maniwala ka sa akin, sakit sa ulo yan. Alam mo, ang tao, dalawa lang eh. Pag wala siya, hinahanap niya. Pag nandyan na, ayaw na niya. Ang hinahanap natin yung wala tayo. Pag wala ka love life, naghahanap ka. Pag meron ka namang kapartner, gusto mo maging single. Ang gulo ng mga tao, yung iba naghanap ng asawa. Pag may asawa, gusto wala na lang sana siyang asawa. Gusto yung iba magkaanak. Pag nagkaanak, sana na lang, hindi na lang ako nagkaanak. Ang hindi nitong anak ko, terrible to. Lalo pag boy, ako po yung boy. Ay, lalaking anak. Ano yan eh, terrible to, terrible. Hanggang 5, terrible yung mga yan. Ang hinahanap natin yung wala tayo. Na pag nagkaroon ka, nung hinahanap mo, gusto mo naman yung opposite nito. Ano ba talagang gusto mo? Naghanap ka ng downline. Nung nandiyan ang downline, titigas ng ulo. Pag nandiyan yung downline, sasabihin, hindi productive. Busit. Alaman ng pain.
Pero panalangin mo dati, downline lang. Ngayon meron, production naman. Ano ba talagang gusto mo? Universe nalilito sa'yo. Humingi ka ng downline, binigyan ka. Nakita mo matigas ang ulo, reklamo ka. Hindi productive, reklamo ka. Ano gusto mo ba talaga? Mawala na lang. Gets siya ako? Yes. Financial trouble, everyone dadating dyan. Dadaan dyan. Hindi pwede hindi. Kakapusin ka. It's how you will be tested. Kailangan kang i-test. Kasi pag hindi ka na-test, hindi na-test ang character mo, when success comes, mawawala rin siya. Sabi ko nga sa inyo, dali naman magbigay ng 1 milyon sa homeless eh. Pero paano nyo palalaguin yung 1 milyon? Baka ubusin niya yung kakaragbi lang. Ganyan ako. Pero ibigay mo 1 milyon sa natuto, sa nag-training, so umatid muna, nag-seminar muna, what will happen to them? Mapapalago. Kanina ka pa, anong pangalan mo? Ha? Joshua, ilang buwan ka na? Magawa niya. Joshua. Ilipat ko sa grupo mo. Buong grupo ni Tanya Morales. Wow. Lipat ko yung genealogy niya. Kausapin ko yung tech mamaya. Pwede yung gawin mo. Tech, Deb, magmula ngayong araw na to, lahat ng downline ni Tanya Morales, lagay mo dito. Lahat. Libo yun. May downline ka na. Dami na. Tanong, kaya mo na i-train? Kaya mo i-motivate? Kaya mong hawakan yung 1,000, 2,000, 3,000 downline niya? Kaya mong patakbuhin yung POS? Kaya mong mag-online seminar? Kaya mong kumausap sa mga African? Asian? Kasi may grupo siyang African eh. Kaya mo na mag-train sa Dubai? Kaya mo na magbigay ng financial management? Kaya mo nang ibagsak yung Ascender International or yung Ascender Insurance? Kaya mo nang mag-expand sa international? See? Kaya mo nang i-motivate si Jerlyn? Kaya mo i-motivate sila Limsy? Mas matatagal pa sa'yo itong mga to. Nag-gets yung ibig ko sabihin? Yes! Ang daling ilipat sa'yo yung grupo eh. Pero nung capacity mo para i-handle ang grupo na to. O ngayon, kahit ilipat ko sa kanya, kay Joshua, dahil hindi siya ready, hindi niya kayang motivate, hindi niya kayang i-monitor, hindi niya kayang i-banding, hindi niya kayang magbigay ng financial training, hindi niya kayang magbigay ng skills, hindi niya kayang magbigay ng leadership, hindi niya kayang magbigay ng motivation, hindi niya kayang i-monitor, hindi niya kayang i-grow. Ano mangyayari sa 1,000 na yun? Tingin niyo. Wala rin. Aalisan din siya. Kaya minsan kailangan mong i-test kasi pagdating ng panahon, how ready are you to handle this thing? Baka mamaya niyan, may umiyak lang sa'yo, may magpamotivate sa'yo dahil hindi mo dinaanan, ano sasabihin mo? Sensya ka na, hindi ko dinaanan yan, pamotivate ka sa iba. Sorry, boy. Ay, pero pag dinaanan mo lahat ng pasikot-sikot, lapitan ka man, kaya mo sagutin. Alam niyo ba yung mga pinaka-effective managers? Saan galing? Sa isang company. Like for example, si Ramon Ang, one of his interviews, paano niya i-train yung mga anak niya? Saan niya daw pinagtatrabaho? Sa warehouse. Pag kumain daw, sino kasamang kumakain? Guardia. Bakit ganun niya i-train? Why? Because the most effective managers are what? Are who? Yung galing sa baba, na pinagdaanan lahat, hanggang maging presidente. Para pagdating dito, kaya niyang i-troubleshoot lahat ng department kasi pinagdaanan niya. Ang question ko sa'yo, are you ready para mag-troubleshoot sa team mo? Ngayon, ikaw, walang ibang ipanalangin, Lord, give me the group, give me. Ang daling ibigay, pero pag nandyan na, kaya mo bang i-troubleshoot? Baka mabaliw ka, 1,000 magre-report sa'yo, lahat may problema. Baka pag-uwi mo, Sandra? Masisiraan ka ng bahin dito pag di mo kaya. Bakit?
Downline mo, lalapit sa'yo, mag-asawa, ika-counseling mo. Para kang marriage counselor. Yung iba dyan, ang tibay, mangungutang pa. Para kang Bombay. Para kang Palawan, para kang BPI, para kang ATM. Apply, mababarangay na ako. Palagay ko sa'yo. At kung mababarangay, yung inutangan ko, pinabarangay na ako. Help, upline, help. Hindi ka pa tapos sa problemang to, may nagde-text pang isa. Pag hindi mataas ang leadership mo, bibigay ka. Because you'll be handling people. Pag hindi ka ready sa organizational responsibility, you will lose your organization. Sir, paano ako maging ready? May good news ako sa'yo. Dadaan ka sa butas. Paghihirapan. Itetest ka. Kasi matututo ka sa suffering. Matututo ka sa pain. Doon ka gagaling. Sa madali, wala kayong matutunan. Gagaling kayo doon sa nahihirapan ka. Nawala ka ng downline, it's okay. May kapalit yun. Pag lumaki ka, tapos may isa kang leader, nawalan ako eh. Okay lang yan, pinagdaanan ko yan. Ganyan din ako dati. Mas worse pa nga eh. Sasabihin ng leader mo, bakit mas worse? Yung nawala sa akin, nawala isa, naging dalawa. Bakit? Muntik na ako. Buti ka nga, ikaw lang eh. Ako, dati nung panahon ko, nung dinaanan ko yan, muntik na ako. Ang tibay mo magsalita kasi pinagdaanan mo eh. Kaya sasabihin ko sa kanya, kung nag-quit ako, saan ka ngayon? Hindi kita naging downline. Di wala ka sana sa networking kung nag-quit ako dahil ako pinaka-upline nyo. Eh, dinaanan ko yun, okay lang yan. Ang sama naman kung ako lang mahirapan, dapat ikaw din. Karma-karma lang yan. Nung panahon ko, ikaw, panahon mo ngayon. Pero guess what? Itong naranasan ko, itong pinatatayuan ko, ito rin ang pupuntahan mo pagdating ng araw. Ano? Saan ka makukuha ng power? May hugot ka kasi may pinagdaanan ka rin. Nawalan ka rin eh. Nagutom ka rin eh. Nag 1, 2, 3 ka rin ng jeep eh. Nag 1, 2, 3 ka rin ng konduktor nung malapit na baba. Baba. Pagdadaanan ba? Yes! That will create a beautiful story for you. Tagtag mo sa kwento mo. Eh wala, pag madrama ka dito, ano sasabihin mo pag pinagdadaanan mo yan? Malas ko. Ako lang ito. Kasi single ako. Dadaanan mo yung financial trouble. Yung iba magkakaroon ng problema sa job. Yung iba magkakaroon ng problem sa business. And it's all part of it. Coming from me who has been here for 3 decades now, let me give you good news. That is exactly normal. Ang hindi normal yung hindi mo pagdadaanan. Eh mamayang gabi, tap mo yung shoulder mo. Okay ka lang. Okay ka lang. Kaya mo to. Nagpasan mo to. Ganda na training kanina. Gano'n ba ako? Don't be too hard on yourself. Huwag kayo masyadong harsh. Huwag kayo masyadong magalit sa sarili nyo. Huwag kayo magalit pag nagkakamali kayo. It's okay. Huwag kayong... Ang unang-una mong patatawarin sa lahat yung sarili mo. Ang unang mong gugustuhin, sarili mo. Ang unang-una mong mamahalin, sarili mo. Again, ang unang-una mong patatawarin, sarili mo. It's okay. It's okay na magkamali ka. It's okay kahit hindi ka pa successful niya. It's okay. Dadaanan talaga yan. Kaya mamahalin mo yung sarili mo. Gugustuhin nyo. Maniniwala ka dapat sa sarili mo. Huwag niyong ida-down. Sinasabi mo kasi mental dialogue natin minsan, guess what? Hindi ako magaling, hindi ako parang ito. Hindi ako maganda. Hindi ako enough. I'm not so good, hindi ako nakapagtapos. Kung mag-iisip ka, isipin mo lagi yung advantage mo, huwag mong iisipin yung disadvantage mo. O ito masakit. Yung ibang tao, pag may setback na pinagdaanan, ito ginagawa. They sit in their setback. They settle in their setback. Ang pinakamasama, they cement themselves. Pag sinimento na yung sarili, hindi na makaalis. They sit, they settle, they cement. Okay lang yung sit eh. Sit in the setback. Kasi tatayo pa yan. Ang masakit itong dalawa. They settle.
And then, pinaka-worse sa lahat, they cement themselves in the setback. Paano mo malalaman na you are still in your setback? You are living in your setback. You always talk about your past. Pag ikaw laging tungkol sa past ang sagot mo, kunwari tinanong ka, kumusta? Sagot mo, hiwalay ako eh. Ha? Gets ya? Gets ya? Kasi sa airport may katabi ka, ano bro, kumusta? Okay lang bro, divorce ako. Hindi mo naman tinatanong. Pag laging ang sagot mo pertaining to your past, you're in your setback. Kumusta? Nabuntis ako nung 19 years old ako. 40 ka na ngayon. 21 years ago yun. Yes, niyo ako? Yes. Kumusta, bro? Ano nangyari sa'yo? Di ako nakapagtapos eh. You're still living in your setback. You're still sitting and settling in your setback. Malalaman mo na wala ka na sa setback pag hindi mo na pinag-usapan yung mga naging pagkakamali. Move on. Musa grupo, iniiwan ako eh. O, kita mo to. Ang tinatanong ko mo sa grupo, iniiwan ako eh. Lumipat. Kasi dati, bago magka-central, laki ng grupo ko eh. You're still living in your past. Ngayon, moving forward na tayo, still talk about your past. They're already behind you. Let me remind you, you are not there anymore. Kaya nga magandang linya ng mga lalaki to, bibigyan ko kayo ng nari, may bad record kayo. Di ba? Tapos may nililigawan ka. Tapos sasabihin nung nililigawan mo, ikaw, balita ako sa'yo. Pabling kayo. Babayero kayo. Playboy ka daw. Alam mo pinakamagandang sagot? That was in my past. Yes. I don't live there anymore. Diba? Tama? May linya ka na naman, boy. So, I mean, at the end of the day, nasa past na yan eh. Nakalipas na yan eh. Gusto mong magkaroon ng magandang result? Move forward. Let's not live in the past. Huwag na natin isipin yung nakaraan. Wala na yan eh. In fact, those of you who became successful here in the past, forget about it. Wala na kayo doon. Those of you na nag-top before sa mga previous companies natin, forget about it. You're not there anymore. Your past success do not guarantee future success unless maghabol down ka ulit, mag-aral, makinig mabuti, willing ka dapat uling mahirapan at maduminsan, willing ka ulit madumihan. Huwag natin dadalhin dito yun. Magaling ka, malaking grupo mo, dati yun. Beduli na yun. Pioneering eh. Ang laki ng grupo ko online dati, nung pandemic. Nung pandemic yun. Di na pandemic na yun. Beduli na yun. Dami kong hub dati. Dati yun. Iba na ngayon. I have good news for you. Kailangan hubarin mo uli yung sarili mo. Hubaran mo uli siya. Hubaran mo siya ng hindi damit ha. Magsipa. Hubaran mo ng pride. Hubaran mo ng yabang. Hubaran mo ng experience. Hubaran mo ng galing. Hubaran mo na lang. Hubaran mo ng yabang. Hubaran mo ng pride. Maghubat ka ulit. Yun. Reset. Begin again. Because the more you refer to your past, success ko, past success ko, na nawala yung grupo, nawala yung everything. You're cementing yourself in your setback. Dati, ang laki ng grupo ko eh. Dati yun. Huwag na yung i-reference mo. Kasi lagi kang masasaktan eh. Lagi kang, lagi mong ma-record yun eh. Kailangan alisin na natin yun. Hubaran mo na yung sarili mo.
I'm new. New distributor ako ngayon. Di ako magaling. Builder ako ngayon. Kalsada uli ako ngayon. Face-to-face uli ngayon. Sir, ano ba yung gagawin ko? Online or offline? Wala akong pakialam. Pareho mong gawin. Mapa-online, offline. Kahit anong line, finish line. Starting line, lahat ng line gawin mo. Hindi tayo pwede mamili. Nalilito yung iba. Ano gagawin ko? Yabang mo kayo. Go offline ba o online? Mukha mo. Pag nagbibuild ka, lahat gawin mo. Beggars can never be choosers. Wala kang pera ngayon. Wala kang ranking ngayon eh. Wala kang grupo ngayon eh. Nagsisimula ka ngayon eh. Huwag ka mamili. Tira lahat. Huwag ka maghahanap ng convenience. Hinahanap kasi natin yung madali eh. Mas madali online. O yung madali ano kapalit? Kahapon, nung isang araw, nagkaroon tayo ng training, Thursday. Sino yung matay ng training dito kahapon? Doon sa online. Natuto ba kayo ng bagong insights sa content? Kahapon yun, tama? Yes. Thursday? Oh. Meta ads. Pinag-usapan ngayon yung mga bago, ba't hindi na kumakagat yung content natin? Dapat ang binibenta ngayon, ano na, feelings na. Emotion, hindi na pwedeng check-check lang, kaya pala nasususpend minsan, saka ka-check-check mo. Di ba pinag-usapan? Nagbabago na yung algo. Kaya mga kaibigan, lahat ngayon gagawin mo muna. Oh. Paano ka bababalik from how do you make a comeback from a setback? From your past success or whatever setback you're experiencing, as to whether it's about financial setback, network setback, relationship setback, health setback, or whatever. Number 1, become awake. Sa Tagalog, hoy! Gising! Gumising ka na. Gising na. Wala na tayo sa nakaraan. What worked before doesn't mean it will work today. Gising. Aral. Bangon ka na. Huwag ka na magdrama. Tama na yung drama. Tama na yung tulog-tulog. Humahataw ka, minimum na tulog mo. Sorry, maximum na tulog pag humahataw ka. 6 hours. Tama na yun, 6 hours. Gusto mo maging milyonaryo? Bawal mag-8 oras. Pare-pareho tayo may 24 hours. Kailangan alam nyo paano i-maximize ang 24 hours ninyo. Become awake, gising ka na. Tama na yung pagiging emote mo, emote. Tagal ng kasabihan sa networking, walang komisyon sa emosyon. Tama na yung drama mo. Tama na yung kaka-refer mo in the past. Move forward na tayo. Be objective. Pag sabi ko be objective, walang personalan pagka natatapik kayo ng mga success partners ninyo, founding partners ninyo. Walang personalan, hindi ka tinitira. Walang tirahan dito, bawal yun. Walang personalan. If people tell you this, if your success partner tells you this, if your founding partner tell you this, be objective para sa ikabubuti mo yun, para sa ikalalago mo yun, para sa ikakagrow mo yun. Yes. Gising na. Tama na yung tagal mo nang natutulog. Tagal mo nang nagpapabiktim. Please, umalis ka na sa victim mode. Parang awa mo na sa sarili mo. Kasi ayan, kaka-kasi mo. Kasi, subject yung kasi na yan eh. Di ba may kasi na subject? Kasi, alam mo, pag kasi ka ng kasi, victim ka. Pag nagbe-blame ka, victim ka. Pag lagi ka may dahilan, victim ka. And believe me, the world doesn't sympathize with victims. The world belongs to the victors. Kailangan creator ka. Hindi ka pwedeng nagiging victim na lang lagi. Kailangan ikaw ang producer, director, at actor ng buhay mo. Don't just be the spectator. Hindi lang yung nanonood.
Ikaw dapat ang gumagawa ng buhay mo. So gising ka na. Kulang ka sa skills, aral. Pamentor ka. Wala nangyayari. Sit down. Kausapin mo yung success partner mo. Hindi kumikita, sit down. Analyze. Pamentor ka. Pa-troubleshoot ka. Puntahan mo kami. May clinic kami dyan, no? MLM clinic. Ito nga, Sandra, MLM hospital. Pa-check up ka sa amin, diagnose ka namin, resetahan. Ito, sakit, gamot sa sakit mo. Re-resetahan ka namin. Buwan nang lumilipas, walang development, pa-consult ka na. Pa-troubleshoot ka na. Pa-humble down ka na. Because if plan A doesn't work, go to plan B. If plan B doesn't work, go to plan C. Hanggang letter Z yan eh. Kaya pag hindi nag-work tong plan A, don't stick to a plan that doesn't work. Ayan o. Have the right partner. Nasa na ba yun? Have the right plan. Mamaya ko pa dapat i-discuss pero sasabihin ko na kung ngayon. Do not stick to a plan that doesn't work. May ginagawa kayo at hindi nag-work, palitan nyo. Pa-consult kayo. Walang masama dun. Ang tawag dyan learn to adjust. Sabihin nyo, adjust. Adjust. OPA. Know your outcome. Ano ba yung gusto nyo makuha? Goal. Gusto nyo, ano yung goal nyo? This is the what? What is your goal? Anong purpose mo? Bakit mo gustong makuha yung goal na yan? This is your why. Take action. And if your action doesn't produce the outcome, adjust. Walang masama dyan. Adjust kayo. Alamin niyo muna yung outcome na gusto. Gusto kong kumita ng malaki. Gusto kong mag-100,000. Why? Anong purpose? Gusto ko na mapauwi yung magulang ko kasi OFW siya. Good! Let's take action! Anong action kukunin mo? Ang daming action. Pero ang equation, napakasimple lang. Itong outcome na gusto mo, pera na gusto mo sa network, para lumabas siya, whether it's money, whether it's freedom, whether it's travel, guess what? Madaling i-produce to, basta merong network. Saan ba manggagaling ang income nyo? Saan manggagaling ang income nyo? Network. Saan manggagaling ang travel? Saan manggagaling yung lifestyle reward? Network. Para magkaroon ng network, ano gagawin mo? Meron ka dapat activity. Sabi mo, activity. Activity. The more activity you have to build the network, activity bago mag-network para kumita. Para makuha yung outcome na gusto niyo. Saan galing yung activity niyo? Sa plan. Saan galing yung plan? Sa goal. Guess what? Pag tama ang plano, tama activity, tama ang network, hindi nyo ba napapansin yung goal nyo equals outcome? Ayan o. Kaya kung dito lang kayo nakatingin, pero wala kayong network, huwag na kayong mag-isip ng outcome. Kasi ang outcome galing sa network. Hindi magkakaroon ng network pag walang action, ang tawag dito activity. Ano itong mga activity? Ang dami yan. Prospecting, namang prospect. Presenting, ano ba? Closing, ano ba? Follow up, ano pa? Goal setting, ano pa? Retailing, ano pa? Attending training, ano pa? Field work, ano pa? Repeat. Ulit. Prospecting, presenting, closing, follow-up, goal setting, retailing, training, fieldworks. Repeat. Ulit lang ng ulit. Mas madaming activity, mas malaki network, mas maganda outcome. Ang daling intindihin nito. Walang activity, zero.
Zero network, zero outcome. Saan manggagaling? Sa plan. Anong plano? Binigyan na namin kayo ng workflow. Basta may bagong pay-in, attend ng CAS. Pagkatapos umattend ng CAS, CAS, next week, basic networking na. Ano dapat ang plan? Nagdidirect kayo ng nagdidirect. Habang yung mga direct mo, hinahanapan mo ng prospect para ikaw ang mag-present sa prospect nila para manganak hanggang 3rd, 4th, 5th generation. That's the plan. Mahirap gawin tong activity pag wala kang skills. Sabi mo skills. Skills. Pag wala kang skills, mahirap gawin ang activity. Mahirap ang skills pag wala kang proper attitude. Kaya dapat may tamang attitude para magka-skills. Kaya at the end of the day, it's all about attitude. Kasi hindi mo ma-acquire yung tamang skills kung pangit ang attitude mo. Halimbawa, wala kang good learning attitude, hindi ka humble, hindi ka persistent. Ang pag-acquire ng skills, galing sa attitude yan. Pag hindi ka matyaga, hindi ka magkaka-skills. Ano tawag sa tyaga? Ang tyaga is called attitude. Are we clear? Yes. Basic. Dapat at this point in time, master mo na to. Gusto mo ng 1,000 grupo downline? Hindi mo master ito? You're done. Tapos ka. Saan magsisimula? Sa goal setting. The plan. Pioneering ang plan, direct. Ang plan, mag-wide ka at mag-deep. Wide means nag-wide. Papalawak. Ang deep, nagpapalalim ng grupo. Papalalim. That's basic networking. Ito lang ang gagawin nyo sa loob ng 6 na buwan. Wala na. Activity para ma-produce yung network. Para mag-promote. Ngayon, ito yung outcome, hindi nakukuha. Yung purpose. Yung action nyo, hindi nakukuha. Activity, hindi nakukuha. Adjust. Baka may adjustment kailangan gawin. Baka may adjustment kayong kailangan palitan. Or may action na kailangan palitan. May activity na kailangan palitan. May script na kailangan palitan. Baka yung content kailangan palitan. Don't stick to a plan that doesn't work. Because pag ang isang ginagawa nyo hindi nag-work at hindi nyo pinapalitan, guess what? You keep getting the same result. Walang masamang mag-adjust. Huwag kayong matakot mag-adjust. Huwag kayong matakot magkamali kasi pag nagkakamali kayo, doon yung natututunan kung ano yung dapat gawin. Ang maganda sa pagkakamali, nauubos siya. One good thing about making mistakes, they run out. Nauubos. Pag ubos na ang mistake, guess what? Puro tama na ang gagawin mo kasi ubos na yung mali. Kaya sabihin niyo sa pagkakamali, ubusin na yan. Kamali na magkamali ka kasi pag ubos na yan, puro tama na magagawa ninyo. Become awake. Naglumaktaw tayo ng konti sa right plan. Take inventory. Ano yung mag-inventaryo ka sa sarili mo? Ano ba yung meron ka? Inventaryo mo yung sarili mo. Ano yung meron ka? May seminar room. Ang ganda. Ano yung meron kayo? Ang ganda ng product. Ang ganda ng complan. Ano yung meron kayo? Meron tayong social media managers. Mag-expand pa ng office. Mag-inventory kayo. Ano yung advantages nyo? Take inventory of your skills. Take inventory of your attitude. Lista nyo. Ano yung meron ka? Mag-inventaryo kayo. May grupo dito. Ang sarap mag-inventaryo. May grupo na ako. I have groups. Take inventory. Ang daming trainings ng Ascendra. Ilista nyo lahat ng meron kayo. Para ba kayo naglilista ng armas? Kasi sasabo kayo sa gere. Ilista nyo yung mga armas nyo, yung mga armas natin. Training, BOD, success partner, growth partner. May online, may product.
May mga ATC, may mga branches. Lista nyo lahat. Kasama dyan yung having the right partners. Ibig sabihin yung having the right partner, nandito kayo sa environment na mayroong mga magandang support system. Nandito yung mga success partners, founding partners, growth partners ninyo. Sila muna gawin yung partner. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga tao na makakatulong sa growth nyo, dun muna kayo dumikit. Uulitin ko, lahat ng mga tao na makakatulong sa growth nyo, dun muna kayo dumikit. Parang sa school lang yan eh. Kung gusto mong pumasa, dumikit ka sa mga matatalino lagi. Tapos i-exercise mo yung mata mo. Exercise mo para matalinaw. Kung gusto mong gumaling sa pagbabasketball, makipagbarkada ka sa magagaling maglaro ng basketball. Gusto mong gumaling sa basketball, ang mga kalaro mo, nagbibilyar. Gulo mo. Gets niyo ako? Law of association yan eh. You associate yourself to people that will help you get your goals. Help you become the person you need to be for you to get your goals. Di ba sa law of association, yung income mo is the average income of the 5 people around you. Scientific po yan. Yung ugali mo, average na ugali dahil sa 5 taong nakapalibot sa'yo o lagi mong sinasamahan. So go with empowered people. Go with positive people. Tambay ka dito. Dito ka magbabad. Babad ka sa training. Makipag-usap ka lagi sa mga success partners mo. Makipag-usap ka lagi sa mga founding partners mo. Doon ka muna didikit. Because aside from the law of association, yung energy ng mga kasama nyo napaka-important. Yung positivity, communicable yan eh. Ibig sabihin, nakakahawa. Ang enthusiasm, contagious. Nakakahawa. Doon kayo didikit. O ngayon, have the right plan. Binanggit ko kanina. Paano nyo malalaman yung mga right plan? There are 3 ways of learning. Pag-attend ng training na ganito is called education. Natututo ka saan? Pag-usap kayo. Tandaan nyo to, ascenders. Kahit hindi nyo kagrupo, basta ascender, dapat komportable kayong kausapin. Hindi kayo nahihiya. Kung dito, nahihiya kayo dahil hindi nyo kagrupo, paano kayo kakausap sa labas na hindi nyo kakilala kahit ano mangyari? Kaya dito, usap. Pag nakita mong amoy pongkan, ascender yan, kausapin mo. Amoy Charmaine. Ha? Okay ba yun? Yes! Bigyan ko kayo ng exercise. Maging komportable sa inyo yung pakikipag-usap sa hindi mo kakilala dito sa loob. Kasi kung dito sa loob, hindi mo kilala, hindi mo kayang kausapin, paano pa yung sa labas na hindi mo kapwa ang sender? So, maging komportable kayo. Tsaka pag taga dito, kapag kinausap ka ng hindi mo kagrupo, kausapin mo lang. Usap kayo. Kasi sa bawat pag-uusap nyo, may matututunan kayo sa isa't isa. And another one is observation. Sometimes, kahit nandito ka lang, kahit nag-observe ka lang, natututo ka. Yung mga bata, saan sila natututo? In-observe na tayo yan eh. And they learn. By observing us, they learn from us. Ikaw din ganon. Obserbahan mo lang yung success partner mo. Observe ka lang doon sa mentor mo. Kasi sa mentor mo, just by observing, natututo ka. Alam niyo nung nag-network ako nung araw, di ba usong-uso yung bilog-bilog, yung ma'am? Yes. Kahit hindi ko kagrupo, nakikibilog ako. Kikinig ako doon sa nagsasalita. Natututo ako eh. Pag alam ko na yung nangyari sa bilog na yon, lipat ako ng ibang bilog. Kahit hindi ko grupo, nakikibilog ako. Gusto ko lang pakinggan. Just by observing, you can learn. And ang pinakamagandang attitude sa una, yung talagang hungry kayo for learning, gustong-gusto mo lagi matuto. Pag ikaw yung taong gustong-gusto lagi matuto, naghahabol ka ng oras para matuto ng mabilis, malayo mararating mo rin. Yung bilisan mong matuto yun, kasi mayroong
dalawang nag-aaral eh. May nag-aaral na pacing lang siyang nag-aaral. Merong nag-aaral na nagmamadali siyang matuto para gumaling na siya kaagad, para makapaglatag na siya ng sarili niya. Para maging independent na siya. So sa dalawang yun, saan kayo dun? Kayo ba'y nagmamadaling matuto o you're just taking your time? Of course, you need to be very persistent. People like us do not quit. Dapat naka-engrave na sa isipan niyo yung mga taong katulad natin, tayo mga sender. Wala, hindi humihinto mga taga-sendra. Pag taga-sendra ka, walang atrasan. Laban. People like us do not quit. Yung katulad natin, hindi tayo kayang pigilan. Yun yung kasabihan na harangan man ng sibat. Hindi kayo hinto because you know, if you work hard, you know that the prize is always at the finish line. Sinimulan mo na to eh. Kung baga sa ulan, nabasa ka na, maligo ka na. Pangalawa, really do your best because a lot of people are waiting for you to fail. Ang daming nag-wish na mag-fail ka, ang daming naghihintay na mabigo ka, ang daming naghihintay na magsabi sa'yo na mali ang desisyon mo. All the more kailangan mong galingan para patunayan na tama ang desisyon mo sa pag-join ng Asensya. Gumawa ka ng routine that will make success inevitable. Pag sinabing inevitable, hindi maiwasan. Gawa ka ng mga activity, yan, pinag-usapan natin. Gawa ka ng activity na dahil sa persistence mo, daily routine na gagawin mo araw-araw. Na pag ginawa mo siya, hindi maiiwasan na talaga magtatagumpay ka. Doon ka talaga papunta. Ano yung mga activity na yun? Ayan, present. Do good in presentation, whether online or offline. Talk to people. Sell the products. Ang ganda-ganda ng product natin. Bukas, activation day. Oh, may product demo tayo bukas. Meron tayong AIF. E-com natin dun sa mga nag-pre-register, ready na. Wait for June 30. Sa mga wala pang naka-e-com, by June 30, naka-integrate na yung e-com natin sa mismong loob ng portal ninyo. Hindi na siya naka-third party. Ngayon kasi test drive eh. Come June 30, makikita nyo sa demo ng portal natin, nasa loob ng portal yung mismong e-com nyo. May kanya-kanyang link na kayo. Independent link, bawat isa. So be there by June 30. So, create activities every day that will make success inevitable. Ang nagpapalaki ng grupo, ang magpapalaki ng grupo nyo, numbers, forum. Ito ang magpapalaki ng grupo nyo. Ang nagpapatibay ng grupo, training. Clear? Yes. The more na naglalatag kayo ng forum, the more lumalaki grupo nyo. Pag may grupo na, training. Ngayon, kung kukunti pa lang, tapos training na ng training, tapos walang nag-AIF, walang nag-forum, hindi lalaki. Ang pinakamabilis paraan para lumaki ang grupo, maraming nagpo-forum sa grupo nyo. Maraming bibig na nagsasalita. Naalala nyo, leverage? Sipin nyo sa isang grupo, kung may 100 kayo, tapos bawat isa marunong mag-forum, marunong maglatag. O di ang daming bibig na nagsasalita, ang daming nag-join. Ang nagpapalaki ng grupo, ang nagke-create ng pay-in, forum. Pag wala kang latag, pag wala kang forum masyado na direct mo, na sarili mong latag, mahina ang pay-in mo. So, ang pinag-uusapan dito, volume. Sabihin nyo, volume. Volume. Marami dapat talaga. Ano yung marami? Personal na forum mo at yung mga direct mo o downline mo na hindi pa marunong mag-forum, ikaw ang magpo-forum sa mga prospect nila. Sipin mo gano'ng ka-powerful yung matuto ka, yung marunong ka maglatag. Pag natuto ka maglatag,
kaya mong maglatag ng personal, yung grupo mo na i-empower sa mga hindi pa marunong maglatag, lumalakas ang loob nilang mag-recruit kasi meron silang tagalatag, ikaw yun bilang upline. So ang ganda ng effect pag marunong ka. Ang pangit ng effect pag di ka marunong. Pag di ka marunong, nakadepend ka lagi sa schedule ng opisina. Nakadepend ka lagi sa schedule ng Zoom. Nakadepend ka lagi sa schedule ng success partner mo. Eh paano pag yung prospect mo available sa oras na to, hindi pwede si upline, walang Zoom presentation, walang presentation dito sa office. Ano gagawin mo sa prospect mo kung di ka marunong? Sabi mo, next time ka na lang. Hindi pa ako marunong, hintayin mo. Gets niyo ako? Yes. Pero pag marunong ka, kahit saan, pwede ka. Personal mong prospect. Mga grupo mo, lumalakas ang loob na magdala ng prospect kasi may tagalatag sila. Kung ang tanong nyo sa akin, ako maglalatag para sa kanila? Oo. Feeling mo, hindi. Ni-recruit mo, tapos pagka mag-recruit, hindi mo lalatagan. Simple lang eh. Lalakas ang loob ng direct mo na magdala kung sasabihin ko sa kanya, bro, yung first 20 prospect mo na quality, ako lahat ang kakausap ha. After 20, ikaw na. Pag hindi mo pa kaya ng 20, ang bobo mo naman. Hindi, huwag niyo sasabihin yun. At sa loob-loob mo lang yun. Gets niyo ako? Yes. Ulitin ko ha, pag may direct ka, trabaho mo na yung first 20 ng direct mo, ikaw ang maglalatag nun. Dapat, proactive ka. Pag sabi kong proactive, huwag ganito. Oh, bro, dahil payin ka na ngayon ha, magdala ka ha, tawagan mo na lang ako pag may dala ka. O, magdala ka. O kaya pakausap mo sa akin ha. Hindi ganun. Sa bagong payin, bro, sa first 20 quality prospects mo, ano ba yung quality? May pangarap, gusto magbago buhay, committed. Yung mga kaibigan mo sa palagay mo, open-minded sa ganitong business, ilista mo. 20 yan. Ako kakausap, pakilala mo lang ako bawat isa. Gumawa ka lang ng GC nating tatlo sa bawat isa na yan. Ako kakausap, ako maglalatag, pakilala mo lang ako. Ang tawag doon, pagiging proactive. Hindi mo siya hinihintay na magdala sa'yo. Ikaw ang nagpupush sa kanya, gumawa ka ng prospect list na 20, na masisipag, may commitment, may pangarap, gusto magbago buhay. Tawagan mo, gumawa ka ng GC natin, ako maglalatag sa kanya. 20, ako lahat. Makinig ka lang lagi kasi sa 21, ikaw na. Pangalawa, pag yan 20 na yan, may nag-join, ikaw na maglalatag sa ilalim nila. That's how you push. You don't wait. Kasi ang sakit ng iba, pag may nag-pay in sa inyo, o sige bro, pwede ka na magdala. Pag hinintay mo magdala to, kailan pa yun? Kailangan i-compel mo. Bro, kung hindi kaya ng 20, 10. First 10 mo. Ako kakausap sa first 10. Imposible hindi ko makumbinse yung first 10 mo. 4 lang dyan. Okay na. Kasi yung 4 na yun, may tig-10 din yun. Tama? Yes. Yung tig-10 nun, may good news ako sa inyo. Yung 10 nun, nung 4 na yun, ikaw uli yun. Okay, kung ikaw yun, lalalim. Yes. Habang natututo yung direct mo, habang nagkakaroon ka ng second generation, habang nagkakaroon ka ng third generation, lumalalim ka habang nagdidirect ka pa ng personal mo, habang nagte-training ka pataas, habang nagte-training ka pababa. Kaya hindi ko maintindihan kung ang dami nyo pang oras. Kasi ang totoong networker, pag full-time ka, ikaw naglalatag sa prospect ng direct mo. Pag yung direct mo, nagkaroon ng direct, sa direct niya, ikaw pa rin, na nagdi-direct ka, na nagte-training ka, pababa, pataas. Dapat di ko na kayo nakikita dito. Dapat busy-busy kayo sa kakabin. 1, 2, 3, 4. First week, second week, third week, fourth week. Lahat ng kakausapin nyo dito, normally, kailan yan nagdi-decide para mag-pay in? Third week. Lahat ng kakausapin nyo dito, normally, kailan magdi-decide? Fourth week. Lahat ng kakausapin nyo dito, kailan magdi-decide? First week. Sa first week. Lahat ng kakausapin nyo dito, habang nagpe-pay in, yung mga kinausap nyo dito,
Second week next month. Yan yung effect nito ah. Pag wala kayong kinausap dito, sino magpe-pay sa inyo dito? Kaya yung isang linggo na wala kayong kinausap, 2 linggo ang effect niyan. Pero pag dito may kinausap ka, magde-decide yan dito. Pag dito may kinausap ka, magde-decide yan dito. Pag dito may nagpe-pay na habang kumakausap ka pa, by first week next month, may inaani ka. Nag-gets niyo ibig ko sabihin? Yes! Ano na ngayon? July 12. Nasaan na tayo? Tapos na yung first week ko. Andito na tayo. Question last week, ilan ang kinausap nyo para may anihin kayo dito? Tapos mag-expect kayo ng paying dito, wala kayong kinausap dito na direct mo? O kaya, direct ng direct mo? Don't expect na meron kayong buhos ng paying dito. Because normally, ang person takes them an average of 2 weeks before they decide. Hindi naman yan yung pag nilatagan mo ngayon na rin magpipayin o next week, hindi eh. Ang lutuan dyan, 2 linggo eh. Kaya yung kinausap nyo ng first week, kakapalo up mo, dito pa yan magdi-decide. Kaya pag wala kayong nilatagan dito, wala kayong forum dito, wala kayong online dito, wala kayong field dito, maniwala ka sa third week, wala. Whether wide or deep. Kaya crucial. Ang tawag dito, compounding effect. Kaya dapat hindi kayo nabubutasan ng kausap dyan. Pag may butas po ng kausap dito, may butas ng production sa mga darating na linggo. Ang masakit dito, pag lumipas na yung 1 linggo, hindi nyo na may babalik yun eh. Tama? Hindi mo na may babalik yun eh. Halimbawa, ay, wala akong kinausap. Maniwala ka, by this time. Walang pay niya. Hindi mo na may babalik yun. Kaya crucial ang araw-araw. Crucial ang araw-araw na may nilalatagan. Prospecting, presenting, by wide, personal, by deep, down the line. So isipin mo ginagawa mo ha, nagwa-wide ka na, nagdi-deep ka pa, nagte-training ka pa taas, nagte-training ka pa baba, nagpapamentor ka pa. Wala ka na dapat time tumambay. Sa tutusin lang. Alam mo ba yung sa tutusin lang? Guess niyo ako? Yes. Ikaw to. Naglalatag ka ng personal. May existing kang 2 na full-time. Huhugutan mo ng 10 yan. Ikaw ang kakausap. Pag ikaw kumausap, bawat isa, alright, more importantly, dahil marunong ka na, dahil quality itong 10 inakyat sa'yo, on the average, may 4 ka dyan makakapit. Etong 4 na to, kukunan mo uli ng tig sa 10 yan. 10, 10, 10, 10, 40 na po yan. Nalalatagan mo. Habang binababa mo yan, binababa mo rin to sa 10 niya. Habang nagdidirect ka, habang tinitraining mo to, habang ikaw nagtitraining ka pataas, 10 oras nyo para mag-Netflix. 10 oras nyo para tumambay-tambay. Dito kayo magugulat. Kay Weng Gabino, sa team ni Weng Gabino, sa Exodia, hindi po 10 ang kinukuha nila, pinagagawa nila down the line. 20. Bawat ganito, 20 ang ginag-usap. Yung Weng Gabino siya taga-closing. Kaya kung maghanap kayo ng activity, tawag doon activity. Pag marami na activity, puputok network. Maganda outcome. Sipag lang to. Tama na yung emosyon, tama na yung kakaisip, tama na yung kaka-analyze ninyo. Kaka-analyze kung anong gagawin nyo, napaparalyze na kayo. Analysis, paralysis yan eh. Tira na ng tira. Volume. Mamalating ka, good. Mapapagod ka, good. Pupuyat ka, good.
Babiyahe ka, good. Lahat yan good. Kasi naghihintay kayo, you can never be passive here. You have to be active. Tatlo yan eh. Proactive, active, passive. Yung proactive, they make things happen. Yung active, pag nandyan na. Yung passive, they wait for things to happen. You have to be creators here. Dapat leader ka dito. Pag leader ka, ikaw ang nag-create ng lakad. Hindi ka naghihintay ng lakad. Pag tinanong kita, anong gagawin mo bukas? Dapat may sagot ka sa akin. Ito ako usapin ko. Ito gagawin ko. Ito yung latag ko. Hindi yung tatanungin mo. Pag tinanong kita, anong gagawin mo bukas? Hinihintay ko pa po kung ano yung tawag ng direct ko up. A-uppercutting kita. Up ka dyan. You have to make things happen, ladies and gentlemen. You want to become successful here? Please be proactive. Make things happen. Don't wait for things to happen. Hihintay mo yung direct mo mag-akyat sa'yo. Hihintay mo yung direct mo magpunta dito para maghihintay ka para maglalakad ka. Hindi. Kakausapin mo yun, tuturuan mo yun, paano siya makakapagdala. Patataasin mo yung confidence level niya. Step up to be a leader para tumaas ang confidence level. Para tumaas ang confidence level ng direct mo. Kasi ang direct mo, lumalakas ang loob niya dahil sa'yo. Sipin mo, halimbawa, ikaw, bago ka. Ang direct mo, ang galing. Halimbawa, example, ang direct mo, Joseph Lim. Magdadala ka na magdadala. Magpapakausap ka na magpapakausap. Yes, magaling eh. Yung confidence level niya bilang bago, ang lakas. Apply ko magaling eh. Wala, maghahakot ako lagi. Lagi ako magpapakausap dito. Ang galing dito eh. Eh pag ikaw apply ka, di ka magaling. Paano magdadala to? Hindi ako magdala, baka mapaya ako. Mangmang lang apply ko eh, mangmang. Walang alam maglatag eh. Aray ko. Yan siya ako? Biro lang yung sinasabi ko, but it's a very basic concept of networking where the downlines, they gain enough confidence pag meron silang competent na upline. Hindi naman kailangan dito may kita ka agad eh. Kailangan lang dito competent. Pag sabi competent, may kakayahan ka. Kasi lagay mo kita sa kalagayan ng downline, lalakas ang loob mong magdala pag alam mo yung upline mo, matinik. Pero ang confidence level mo, bagsak, pag alam mo hindi mo maasahan yung upline mo. Clear tayo dyan, ha? So kanino ang growth ng grupo mo? Nasa iyo. Kasi tataas ang confidence level ng grupo mo dahil sa iyo. Maglalatag, magsisipag silang magdala dahil sa iyo. So you have to make things happen. Kailangan proactive ka. Yun yung ibig sabihin niyan. So, daily routine. Yan ang gagawin mo. AIF ng AIF. Pag kumakapal ka na, doon na papasok ang trainings. Leadership trainings, special training, skills training. Doon lalabas yung iba pa nating mga modules. Maliwanag? Yes. While you're feeling the sting of your setback, life is preparing your comeback. Habang nararamdaman mo daw yung hapdi, yung sakit ng setback mo. Alam niyo ba yung sting? Yung sting yan, yung ano, alam niyo yung tutog, yung ano? Bubuyog. Yung merong ano yan sa puwet eh. Sting. Di ba? Yung sting. While you're feeling the sting, yung sakit, yung hapdi ng setback nyo, okay magalala. Prepare lang kayo sa napakagandang comeback niyo. So it depends upon the meaning that you put to yourself. Oh, the world doesn't pay you for what you know. Hindi to pagalingan, paramihan ng alam. Padamihan ng ginagawa. Ano tawag natin for what you do? Activity. Sabi mo? Activity. 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 Hindi importante dito yung nalalaman mo. Ang tanong dito, anong ginagawa mo? You learn things from experience na hindi mo matututunan
sa kakapakinig sa akin o sa kakabasa ng libro. Experience is the best teacher. Kaya go out there. Latag. Sir, baka magkamali ako eh. Okay lang. Mali ba nung kausap mo kung mali-mali yung sinasabi mo? Yes. Tama? Bago eh. Di naman niya alam kung 5% o 10% eh. Di naman niya alam kung yung pairing na pinagsasabi mo, tama. Clear? Yes. Hindi naniwala. Goods. Napag-practicean mo siya. To be successful, you have to do what successful people do. And what successful people are highly action-oriented. Action! Paramihan ng activity. Paramihan ng kinakausap. Paramihan ng AIF to. Hindi to papapositiban. Hindi to papaweran. Paramihan to ng ginagawa. Nandun ang pera. Mag-fail ka man, it's okay. Oh, just fail forward. No man, sabi ni William Gladstone, no man ever become great or good except through many and great mistakes. Wala daw dumaling na tao. Wala daw naging expert na tao. Kundi sa daming pagkakamali ang nagawa niya. How do you become great? By many mistakes you have committed. Kaya don't wait na maging perfect lahat ng bagay bago ka kumilos. Oh, not only do we need to stop being afraid of failure, but we must be willing to fail. Even eager to fail. Doon ka matututo. Tulad ng sinasabi ko kanina. Get started, make mistakes. Kanina ka ba pinauulit-ulit ko yung sinasabi ko. Keep moving forward towards your goal. Every experience will yield up more useful information. Mistakes are just opportunities for learning something new. Kasi kaya ako sa inyo pinapaulit-ulit to, maraming tao, they don't even try because they're afraid to commit mistakes. Nothing happens until you take action. Kaya quit waiting for perfection. Quit waiting for inspiration. Tigilan nyo na. Hataw na. Yung iba sasagot hindi ako inspired eh. Inspired din ko yung mata mo. Yung iba kailangan pang motivation. Motivation kailangan mo. Don't quit waiting for permission. Quit waiting for motivation. Quit waiting for someone to change. If you cannot change your people, change people. Yes. If you cannot change your people, change people. Hindi mo bago yung tao, magbagong tao ka. Oh, the right person to come along. Quit waiting for this. It's a numbers game. Quit waiting for a more favorable horoscope. Tigilan mo yung horoscope mo. Quit waiting for more self-confidence. Quit waiting for the pain to go away. Your trouble will never go away. Your pain will never go away. Your disruption will never go away. Problems will never go away. Your heartache will never go away. Please stop. Stop. Stop waiting. In other words, mga kaibigan, Nice. do it na. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Eh kasi yung stars ko hindi pa aligned eh. Alam mo kung meron ng target yung noo mo, ang sarap i-dart. Eh kasi hindi pa naka-align yung Neptune sa Venus eh. Action na to. Stop the drama. Just be objective. Lagyan nyo ng powerful meaning yung lahat ng na-experience ninyo. I'm telling you, 2 years from now, iba na kwento. Yes. 2 years from now. Nagbabago lang naman yung kwento kapag magsusumikap ka ng gusto.
But if you never change, you get stuck. If you keep doing what you've always done, 2 years from now will be the same. Even worse. Wala namang ibang magpupush sa'yo kundi sarili mo. Ang ganda po ng Ascendra. Ang daming mga nangyayari. I-reveal namin sa inyo lahat sa June 30. Marami kaming regalo sa inyo sa June 30. Ang naghihintay. Ang daming mga update, mga mangyayari na experience ninyo. What is your purpose? Alamin niyo yung dahilan niyo. Alamin niyo yung dahilan niyo na anong lalim. Gaano kalalim ang reason niyo bakit niyo ito ginagawa. You must have enough. Your dreams must be so big na hindi kayo makatulog sa gabi. So big na ito ang gigising sa inyo tuwing umaga. Guys, sa mga taong seryoso, sa mga taong gusto magbago ang buhay talaga, sa mga taong gigil talaga, maniwala ka. Dapat, gigil ka, na kaya kang pabangunin ng mga pangarap mo araw-araw, kahit masakit ang katawan mo, kahit nakulang ang tulog mo, kahit puwet ka, dahil yung pangarap mo is so big, is so huge, is so compelling, kaya mong bumangon araw-araw. Yes. Alam mo, isang invitation na, pag tinatamad kayong bumangon, tinatamad kayong umalis ng bahay para gawin ang Ascendra, your purpose, your why is not big enough. Hindi ka naka-align. Alam niyo ang disadvantage ng pagiging entrepreneur? You don't get constantly supervised. Wala kang supervisor dito na magsasabi sa'yo, gumising ka. Wala kang body clock time na katulad ng empleyado. Ang entrepreneur, ikaw ang nagmamotivate sa sarili. Ang entrepreneur, ikaw ang magsasabi, gumising ka na kahit tinatamad ka, kahit kulang patulog mo. Ang entrepreneur, kahit ayaw mo, gagawin mo. Ang tawag doon, discipline. Discipline is doing things that even if you don't like doing it, you still have to do it. Yun ang entrepreneur. Entrepreneur, there's so many sleepless nights. There are so many months that you will never get paid. That's how entrepreneurs work. Entrepreneurs, we build. 2 months, 3 months, walang income, okay lang, entrepreneur kayo. At titiisin mo yun. That's why entrepreneurs, sila ang well-rewarded at the end of the day kasi sila yung matindi sakripisyo. Pero, ang mahirap doon, walang mag-motivate sa'yo kundi ikaw. Walang mag-push sa'yo kundi ikaw. Walang magta-time clock sa'yo kundi ikaw. Walang magigising sa'yo kundi ikaw. Yun ang price we have to pay ang tawag sa atin entrepreneurs. So you go out there, fight for your dreams. Mahirap? It's okay, you're fighting for your dreams. Nahirapan ka kami rin naman eh. Pupuyat ka kami rin naman eh. And we're doing our best. Ang dami pang mangyayari dito. Dream your wildest dream. Create your wildest imagination. Lahat yan magkakatotoo dito sa Ascendra. Thank you very much. God bless you all. More power to all of you. Thank you.